Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang pag-usbong ng mga unang kabihasnan sa Europa. Ang mundo ng Manawan at Mycenaean. Sa gitna ng malawak at kaakit-akit na dagat Mediteraneo, kung saan nagsasalubong ang mga kultura, at nagtatagpo ang mga daungan ng kalakalan, sumibol ang dalawang makapangyarihang kabihasnan, na siyang naging pundasyon ng sibilisasyon sa Europa. Ang Manawan at Mycenaean. Ang mga sinaunang sibilisasyong ito, na umunlad sa Aegean Sea noong Bronze Age, ay nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa kasaysayan, sining, arkitektura, at maging sa mitolohiya, na patuloy na humuhubog sa ating pag-unawa sa sinaunang mundo. Ang kabihasnang Manawan, na umunlad sa isla ng Crete, ay kilala sa kanilang kahanga-hangang palasyo, masiglang sining, at maunlad na kalakalan. Samantala, ang kabihasnang Mycenaean, na namayani sa mainland Greece, ay nagpakita ng kanilang lakas sa militar, matatag na mga kuta, at isang sistema ng pagsulat na nagbibigay liwanag sa kanilang kultura. Sa talakayang ito, ating susuriin ang mga natatanging katangian ng bawat kabihasnan, ang kanilang mga tagumpay, at ang misteryong bumabalot sa kanilang pagbagsak, na siyang nagbigay daan sa pag-usbong ng mga susunod na kabihasnang Griego. Ang puso ng sinaunang mundo. Ang estratehikong lokasyon ng Mediterranean. Ang Mediterranean Sea, na siyang sentro ng rehiyon, ay hindi lamang isang malaking anyong tubig. Ito ay isang buhay na ugat, na nagdurugtong sa mga tao, kultura, at sibilisasyon. Ang lokasyon ng Mediterranean, ay naging susi sa pag-usbong at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan, dahil ito ay matatagpuan sa paligid ng Mediterranean Sea. Ang estratehikong posisyon nito ay nagbigay daan, upang ito ay mapaligiran ng tatlong kontinente: Europe, Asia, at Africa. Sa pagiging nasa pagitan ng tatlong malalaking kontinente, ay nagbigay sa Mediterranean ng kakaibang kalamangan. Ito ay naging isang natural na daanan at tagpuan para sa kalakalan, komunikasyon, at pagpapalitan ng mga ideya. Dahil dito, ang rehiyon ay naging isang sentro ng kalakalan at pakikipag-ugnayan, mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga barko ay naglalayag sa mga dagat nito, nagdadala ng mga produkto, teknolohiya, at paniniwala mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga sibilisasyong umunlad dito, tulad ng Minoan at Mycenaean, ay lubos na nakinabang sa lokasyong ito, na nagbigay daan sa kanilang pagyabong, at pagiging makapangyarihan sa kanilang panahon. Ang kabihasnang Minoan. Ang unang sibilisasyon ng Europa. Ang kabihasnang Minoan, ay isang sinaunang sibilisasyong umusbong at yumabong sa isla ng Crete, na matatagpuan sa dagat Mediteraneo. Ito ay itinuturing na isa, sa mga pinakaunang maunlad na kabihasnan sa Europa, na naglatag ng pundasyon, para sa mga susunod na kultura sa rehiyon. Ang pagsibol ng isla ng Crete. Ang sentro ng kabihasnang Minoan ay ang isla ng Crete, isang estratehikong lokasyon sa silangang Mediteraneo. Ang mga Minoan ay kilala bilang mga mahuhusay na mandaragat at mangangalakal, na nakinabang ng husto sa lokasyon ng kanilang isla, upang makipag-ugnayan sa iba't ibang sibilisasyon, sa paligid ng Aegean at Eastern Mediterranean, kabilang ang Ehipto at Near East. Ang kanilang sibilisasyon ay pinangalanan ni Sir Arthur Evans, ang arkeologong naghukay sa Knossos, mula sa mitolohikal na Haring Minos. Ang panahon ng pag-iral. Ang kabihasnang Minoan, ay umiral noong humigit kumulang 2000 hanggang 1400 BCE, bagaman ang mas malawak na panahon ng Bronze Age sa Crete ay mula circa 3100 hanggang circa 1100 BCE. Nakarating ito sa rurok ng kanyang kapangyarihan at kultura, sa panahon ng Neopalatial, kung saan naging sentro ito ng kalakalan at kultura sa Mediteraneo. Ang mga Minoan ay nagtatag ng mga komplikadong istruktura ng palasyo,
tulad sa Gnosis, Phaistos, Malia, at Zakros, na nagsilbing sentro ng administrasyon, kalakalan, at relihiyon. Ang unang maunlad na kabihasnan sa Europa. Ang kabihasnang Minoan, ay pinaniniwala ang unang maunlad na kabihasnan sa Europa, dahil sa kanilang mga natatanging ambag. Kabilang dito ang kanilang sopistikadong arkitektura na may malalaking palasyo, detalyadong fresko na naglalarawan ng pang-araw-araw na buhay, at relihiyosong ritual, at ang paggamit ng dalawang sistema ng pagsulat. Ang Cretan hieroglyphs at Linear A, bagaman ang mga ito ay hindi ganap na nauunawaan. Ang kanilang sining at kultura ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa iba pang sibilisasyon sa Aegean, kabilang ang sumunod na kabihasnang Mycenaean sa mainland Greece. Ang Crete, isang sentro ng sinaunang kalakalan. Ang Crete na matatagpuan sa silangang bahagi ng dagat Mediteraneo, ay may natatanging kalagayang heograpikal, na humubog sa kasaysayan at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan dito. Ang lokasyon nito, ay naging isang mahalagang salik sa pagiging sentro ng kalakalan at ugnayang panlabas, lalo na para sa kabihasnang Minoan. Isla na napapaligiran ng dagat. Ang Crete ay ang pinakamalaki at pinakamataong isla sa Greece, at ang ikalimang pinakamalaking isla sa dagat Mediteraneo. Ito ay nasa hangganan ng timog na bahagi ng Aegean Sea, kung saan ang Sea of Crete ay nasa hilaga, at ang Libyan Sea naman ay nasa timog. Ang pagiging isang isla na napapaligiran ng dagat, ay nagbigay dito ng natural na depensa, at nagtulak sa mga naninirahan dito na maging mahuhusay na mandaragat. May matabang lupa at likas na daungan. Bagamat ang Crete ay karaniwang bulubundukin, na may matataas na hanay ng bundok na tumatawid mula kanluran hanggang silangan, mayroon din itong mga matabang lupa at likas na daungan. Ang hilagang baybayin nito ay may ilang natural na daungan at kapatagan, kung saan matatagpuan ang mga pangunahing bayan. Ang Masara Plain sa timog gitnang bahagi ng isla, ay isang malawak na kapatagan na angkop para sa agrikultura. Ang kombinasyon ng matabang lupa, at madaling akses sa dagat, ay nagbigay ng sapat na yaman para suportahan ang isang umuunlad na populasyon. Ang pamamahala at lipunan ng kabihasnang Minoan. Ang kapangyarihan ng palasyo at hari. Ang kabihasnang Minoan, ay hindi lamang kilala sa kanilang sining at arkitektura, kundi pati na rin sa kanilang organisadong pamamahala at lipunan. Ang kanilang sistema ay nakasentro sa kapangyarihan ng hari, at sa mga malalaking palasyo na nagsilbing sentro ng kanilang sibilisasyon. Ang pamumuno ng hari. Ang pamahalaan ng Minoan, ay pinaniniwala ang pinamunuan ng isang hari, na may malaking kapangyarihan at impluwensya. Ang pinakatanyag na halimbawa nito, ay si Haring Minos, na mula sa kanya ipinangalan ang kabihasnan. Si Haring Minos ay inilalarawan sa mga alamat, bilang isang matalino at makatarungang pinuno, na nagtatag ng kaayusan at batas sa Crete. Bagamat ang eksaktong kalikasan ng kanilang pamamahala ay hindi pa ganap na malinaw, malinaw na ang hari ang nasa tuktok ng kanilang istruktura ng kapangyarihan. Ang palasyo bilang sentro ng pamahalaan. Ang sentro ng pamahalaan ng mga Minoan, ay matatagpuan sa kanilang mga kahanga-hangang palasyo. Ang Gnosis Palace ang pinakamalaki at pinakakilalang halimbawa nito. Ang mga palasyong ito, ay hindi lamang tirahan ng hari at ng kanyang pamilya, kundi nagsilbi rin itong sentro ng administrasyon, ekonomiya, relihiyon, at maging ng produksyon. Sa loob ng mga palasyong ito, isinasagawa ang mga seremonya, pinamamahalaan ang kalakalan, at itinatala ang mga mahahalagang impormasyon. Ang arkitektura ng mga palasyo, na may mga komplikadong pasilyo, malalaking bulwagan, at mga sistema ng patubig, ay nagpapakita ng sopistikasyon ng kanilang lipunan. Organisadong sistema ng pagsusulat. Upang mapamahalaan ang kanilang lumalaking lipunan at ekonomiya, nagkaroon ang mga Minoan ng organisadong sistema ng pagsusulat. Ang pinakakilalang sistema ay ang Linear A. Bagamat hindi pa ganap na nababasa o nauunawaan ng mga modernong iskolar, ang mga tabla na natagpuan na may nakasulat dito, ay nagpapakita na ginamit ito para sa mga layuning pang-administratibo at pang-ekonomiya, tulad ng pagtatala ng mga inventaryo,
transaksyon sa kalakalan, at mga tauhan sa palasyo. Ang pagkakaroon ng sistema ng pagsulat, ay nagpapatunay sa kanilang mataas na antas ng sibilisasyon at organisasyon. Mga ambag ng kabihasnang Minoan. Ang kabihasnang Minoan na umusbong sa isla ng Crete mula humigit kumulang 3,000 hanggang 1450 BCE, ay nag-iwan ng mga makabuluhang ambag, na humubog sa sinaunang mundo, at nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng Europa. Ang kanilang mga inobasyon sa arkitektura, sistema ng panulat, kalakalan, at sining, ay nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng sibilisasyon. Maunlad na arkitektura. Ang mga Minoan, ay kilala sa kanilang maunlad na arkitektura, na makikita sa kanilang mga palasyo tulad ng Knossos, Phaistos, at Malia. Ang mga palasyong ito ay hindi lamang mga tirahan ng mga hari, kundi nagsilbi rin bilang mga sentro ng pamamahala, ekonomiya, at relihiyon. Nagtatampok ang mga ito ng mga komplikadong plano, mga sistema ng plumbing, at mga fresko, na nagpapakita ng kanilang kahusayan sa inhenyeriya at disenyo. Sistema ng panulat, Linear A. Nagkaroon ang mga Minoan ng sariling sistema ng panulat, na kilala bilang Linear A. Bagamat hindi pa ito lubusang nauunawaan, pinaniniwalaan na ginamit ito para sa mga talaang pang-administratibo at pang-ekonomiya. Ang pagkakaroon ng Linear A, ay nagpapatunay sa kanilang organisadong lipunan, at kakayahang magtala ng impormasyon. Kalakalan sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa kanilang estratehikong lokasyon sa dagat Mediteraneo, ang mga Minoan ay naging aktibo sa kalakalan sa iba't ibang rehiyon. Nakipagpalitan sila ng mga produkto sa mga lugar tulad ng Ehipto, Syria, Cyprus, at iba pang bahagi ng Aegean. Ang kanilang kalakal ay kinabibilangan ng mga keramika, metal, tela, at produktong agrikultural. Sa pamamagitan ng kalakalan, hindi lamang nila napalago ang kanilang ekonomiya, kundi nakapagbahagi rin ng kanilang kultura at teknolohiya sa iba't ibang sibilisasyon. Sining, fresco painting. Ang sining ng mga Minoan ay nagpapakita ng kanilang pagiging malikhain at pagpapahalaga sa kalikasan. Sikat sila sa kanilang mga fresco painting, na naglalarawan ng mga eksena mula sa buhay, relihiyon, at kalikasan. Ang mga fresco na ito, na matatagpuan sa mga palasyo at iba pang gusali, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kultura at paniniwala. Epekto sa kasalukuyan. Ang mga ambag ng kabihasnang Minoan, ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan at kultura ng Europa. Naging batayan ng kulturang Greek. Ang kabihasnang Minoan ay itinuturing na isa sa mga naunang sibilisasyon sa Europa, at nagbigay daan sa pag-usbong ng kulturang Greek. Ang kanilang sining, arkitektura, at relihiyon, ay nagkaroon ng impluwensya sa mga Mycenaean at iba pang kultura sa rehiyon. Pag-unlad ng kalakalan sa rehiyong Mediteraneo. Ang kanilang aktibong pakikilahok sa kalakalan, ay nagbukas ng mga ruta at ugnayan, na nagpatuloy sa mga sumunod na panahon. Ang kanilang mga inobasyon sa paggawa ng barko at paglalayag, ay nagpaunlad sa kalakalan sa rehiyong Mediteraneo. Sa kabuuan, ang kabihasnang Minoan ay nag-iwan ng isang mayamang pamana, na patuloy na pinag-aaralan, at pinahahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Ang kabihasnang Mycenaean. Unang sibilisasyong Griyego sa kontinente. Ang kabihasnang Mycenaean, ay ang huling yugto ng panahon ng tanso sa sinaunang Gresya, na umunlad mula humigit kumulang 1750 hanggang 1050 BCE. Ito ang itinuturing na unang sibilisasyong Griyego, na nagsasalita ng wika, na umunlad sa mismong lupain ng Gresya. Kilala ang mga Mycenaean bilang isang mandirigmang kabihasnan, na nagkaroon ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng Europa. Pinagmulan at pag-unlad. Ang mga Mycenaean ay mga katutubong Griyego, na may napakalakas na pakikipag-ugnayan sa mga Minoan ng Crete, at iba pang kultura sa Mediterranean. Nagtayo sila ng mga sentro ng kapangyarihan sa iba't ibang lugar sa mainland Greece, kabilang ang Mycenae, kung saan nagmula ang kanilang pangalan, Pylos, Tyrants, Thebes, at Athens.
Sa paglipas ng panahon, naging dominante sila sa Aegean, na pumalit sa mga Minoan sa katimugang Aegean, bandang kalagitnaan ng ika-15 siglo BCE. Lipunan at pamamahala. Ang lipunang Mycenaean ay pinamunuan ng isang mandirigmang elite, at binubuo ng mga estado, na nakasentro sa palasyo. Sa tuktok ng hirarkiya ay ang hari, na tinatawag na Wonnex, na siyang pinakamataas na pinunong pampolitika, militar, at relihiyoso. Sa ilalim niya ay ang mga opisyal ng militar at administrador, at sa pinakababa, ay ang mga karaniwang tao, tulad ng magsasaka at manggagawa, at mga alipin. Ang mga palasyo, tulad ng sa Mycenae at Pylos, ay nagsilbing sentro ng pamamahala, ekonomiya, at produksyon. Arkitektura at militar. Ang mga Mycenaean ay kilala sa kanilang monumental na arkitektura, lalo na ang mga malalaking pader na itinayo gamit ang Cyclopean masonry, o mga malalaking bato na pinagpatong-patong. Ang mga ito ay nagsilbing depensa sa kanilang mga kuta at palasyo. Ang kanilang mga sandata ay kabilang ang mga sibat, espada, at ang paggamit ng mga karwahe sa digmaan. Ang kanilang mga mandirigma ay mahusay na armado, at nakasuot ng bronze armor. Sistema ng pagsulat at ekonomiya. Gumamit ang mga Mycenaean ng isang sistema ng pagsulat na tinatawag na Linear B, na siyang unang nakasulat na tala ng wikang Griego. Ang mga tala na ito, ay pangunahing pang-ekonomiya at administratibo, na nagpapakita ng isang sentralisadong sistema ng ekonomiya, na nakabatay sa agrikultura at kalakalan. Mahalaga sa kanilang ekonomiya ang pag-export ng mga produktong tulad ng olive oil, tanso, at tela, kapalit ng mga hilaw na materyales. Ang pagbagsak ng kabihasnang Mycenaean ay naganap, kasabay ng pagguho ng kultura ng panahon ng tanso sa silangang Mediterranean, na sinundan ng Greek Dark Ages. Ang kanilang pamana, gayunpaman, ay nagbigay daan sa pag-usbong ng kalaunang kulturang Griego. Ang kalagayang heograpikal ng sinaunang Greece. Ang sinaunang Greece ay kilala sa kanyang natatanging kalagayang heograpikal, na nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng kanyang kabihasnan. Matatagpuan sa timog silangang Europa, sa timog na dulo ng Balkan Peninsula, ang Greece ay napapaligiran ng dagat sa tatlong panig. Ang Ionian Sea sa kanluran, ang Mediterranean sa timog, at ang Aegean Sea sa silangan. Mabundok na topografiya. Karamihan sa mainland Greece ay mabundok. Ang mga bundok ay nagsilbing natural na depensa laban sa mga mananakop, at nagpahirap sa pagkakaisa ng mga lungsod-estado. Dahil sa mga bundok, ang mga Griego ay nagtatag ng mga independenteng komunidad, na may sariling pamahalaan at kultura. Malapit sa mga daungan. Ang Greece ay may mahabang baybayin, na may maraming natural na daungan. Ito ay nagbibigay daan sa mga Griego na maging bihasa sa kalakalan at paglalayag. Ang kalakalan sa dagat, ay nagpaunlad sa ekonomiya ng Greece at nagbigay daan sa kanila, na makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura sa Mediterranean. Epekto sa digmaan at kalakalan. Dahil sa kanilang heographical na kinalalagyan, ang mga Griego ay naging mahusay sa digmaan at kalakalan. Ang kanilang kasanayan sa paglalayag at pakikipagkalakalan, ay nagbigay daan sa kanila na maging isang makapangyarihang puwersa sa Mediterranean. Ang kanilang mga lungsod-estado ay nakipagkalakalan sa iba't ibang lugar, mula sa Egypt hanggang sa Italia, at nagtatag ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean at Black Sea. Ang kalagayang heographical ng sinaunang Greece, ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kanilang kultura, ekonomiya, at politika. Ito ay nagbigay daan sa kanila, na maging isang makapangyarihang kabihasnan, na nag-iwan ng malaking pamana sa mundo. Pamahalaan at lipunan ng kabihasnang Mycenaean. Ang kabihasnang Mycenaean, na namayani sa mainland Greece noong panahon ng tanso, ay nagtayo ng isang sopistikadong sistema ng pamahalaan at lipunan, na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at organisasyon. Ang mga sumusunod, ang mga pangunahing elemento nito. Pamumuno ng hari, o Wonnex. Sa tuktok ng istruktura ng pamamahala, ay ang Wonnex o hari.
Siya ang pinakamataas na pinuno na may hawak ng kapangyarihang pampulitika, militar, at panrelihiyon. Ang kanyang pamumuno ay kadalasang sinusuportahan ng mga alamat at paniniwala, na nagbibigay diin sa kanyang banal na karapatan na mamuno. Ang mga palasyo ang nagsilbing sentro ng kanyang kapangyarihan at administrasyon. Matitibay na kuta bilang depensa, at simbolo ng kapangyarihan. Ang mga Mycenaean ay kilala sa pagtatayo ng mga matitibay na kuta, na may mga pader na gawa sa malalaking bato na tinatawag na Cyclopean masonry. Ang mga halimbawa nito ay ang mga kuta sa Mycenae at Tiryns. Ang mga istrukturang ito ay hindi lamang nagsilbing proteksyon laban sa mga mananakop, kundi pati na rin bilang simbolo ng kapangyarihan, at katatagan ng kanilang mga pinuno at estado. Ang papel ng sistemang panulat na Linear B. Upang mapamahalaan ang kanilang lumalaking ekonomiya at administratibong pangangailangan, ang mga Mycenaean ay gumamit ng sistemang panulat na tinatawag na Linear B. Ito ay isang syllabic script na nagmula sa Linear A ng mga Minoan, at ang pag-aaral nito ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa kanilang lipunan, ekonomiya, at pamamahala. Karamihan sa mga natagpuang inscription ay mga talaang pang-ekonomiya, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga inventaryo, produksyon, at distribusyon ng mga kalakal. Iba pang aspekto ng lipunan. Bukod sa hari, ang lipunang Mycenaean ay binubuo rin ng aristokrasya. Mga maharlika at mayayamang may-ari ng lupa, na nagsisilbing mga opisyal ng militar at administrador. Mandirigma, isang mahalagang bahagi ng lipunan, na responsable sa pagtatanggol sa estado, at pagsasagawa ng mga kampanyang militar. Mga karaniwang tao, ang malaking bahagi ng populasyon na binubuo ng mga magsasaka, manggagawa, at artisans na sumusuporta sa ekonomiya ng palasyo. Mga relihiyosong pangkat, mga pari at priestess, na nangangasiwa sa mga ritual at seremonya. Ang kombinasyon ng malakas na pamumuno, matatag na depensa, at organisadong sistema ng pagsusulat, ay nagbigay daan sa kabihasnang Mycenaean na maging isa sa mga pinakamakapangyarihang sibilisasyon sa sinaunang Aegean. Mga ambag ng kabihasnang Mycenaean sa kasaysayan. Ang kabihasnang Mycenaean, na namayani sa mainland Greece noong panahon ng tanso, ay nag-iwan ng malalim at pangmatagalang marka sa kasaysayan ng Europa. Ang kanilang mga ambag, ay hindi lamang nagbigay daan sa pag-unlad ng sinaunang sibilisasyong Griego, kundi nagkaroon din ng malaking impluwensya sa panitikan, at kultura ng kanluran. Pagpapalaganap ng kulturang Griego. Ang mga Mycenaean ang itinuturing na unang pangkat na nagsasalita ng wikang Griego, na nagtatag ng isang malakas na sibilisasyon sa mainland Greece. Sa pamamagitan ng kanilang kalakalan, militar, at pagtatayo ng mga kolonya, naging instrumento sila sa pagpapalaganap ng kulturang Greek sa buong Aegean, at sa mga karatig rehiyon. Ang kanilang sistema ng pamamahala na nakasentro sa palasyo, at ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, ay nagbigay daan sa paghubog ng mga sumunod na kulturang Griego. Epikong panitikan, at ang Iliad. Isa sa pinakamahalagang ambag ng mga Mycenaean, ay ang kanilang koneksyon sa epikong panitikan, partikular na ang mga kwentong kaugnay sa Iliad. Bagamat ang Iliad ay isinulat ng maraming siglo matapos ang pagbagsak ng Mycenaean, ang mga kwento nito tungkol sa Trojan War, at ang mga bayani tulad nina Achilles at Hector, ay pinaniniwalaang nagmula sa mga tradisyon at alaala ng panahong iyon. Ang mga epikong ito ay nagbigay ng mahalagang pananaw sa mga halaga, paniniwala, at pamumuhay ng mga Mycenaean. Maunlad na teknolohiya sa paggawa ng armas. Ang kabihasnang Mycenaean ay kilala sa kanilang maunlad na teknolohiya, sa paggawa ng armas. Sila ay mga bihasang panday ng tanso, na lumikha ng mga dekalidad na espada, sibat, baluti, at helmet. Ang kanilang kahusayan sa metalurhiya, at paggawa ng armas, ay nagbigay sa kanila ng militar na kalamangan, na nagbigay daan sa kanilang pagpapalawak at pagkontrol sa rehiyon. Sistemang panulat. Ang paggamit ng sistemang panulat na Linear B, ay isa sa mga natatanging ambag ng mga Mycenaean. Ito ang pinakamaagang anyo ng wikang Griego na naitala,
at ang mga natagpuang tabla na may Linear B, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang ekonomiya, administrasyon, at lipunan. Ang pag-decipher ng Linear B, ay nagbukas ng pinto sa pag-unawa sa kanilang kultura at kasaysayan. Epekto sa kasalukuyan. Ang mga ambag ng kabihasnang Mycenaean, ay patuloy na nararamdaman hanggang sa kasalukuyan. Pinagmulan ng sinaunang sibilisasyong Greek. Ang mga Mycenaean ang itinuturing na pundasyon ng klasikong sibilisasyong Griego. Ang kanilang wika, kultura, at mga institusyon, ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga lungsod-estado, tulad ng Athens at Sparta. Impluwensya sa panitikan, at kultura ng kanluran. Ang mga epikong Griego, na nagmula sa mga kwento ng Mycenaean, ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa panitikan, filosofiya, at sining ng kanluran. Ang mga tema ng kabayanihan, digmaan, at kapalaran, na matatagpuan sa mga akdang ito, ay patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan. Sa kabuuan, ang kabihasnang Mycenaean ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan, na nagbigay daan sa paghubog ng modernong mundo, sa pamamagitan ng kanilang mga ambag sa wika, panitikan, teknolohiya, at kultura. Ang pamana ng mga sinaunang kabihasnan, sa Mediteraneo. Sa paglalakbay natin sa mundo ng mga sinaunang kabihasnan sa Mediteraneo, partikular na ang Minoan at Mycenaean, ating nasilayan ang yaman ng kanilang kasaysayan, at ang lalim ng kanilang impluwensya. Ang pag-aaral sa kanila ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa nakaraan, kundi isang pagbibigay-pugay sa mga pundasyong inilatag nila para sa sibilisasyon, na ating ginagalawan ngayon. Ang mga Minoan at Mycenaean, ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Mediteraneo. Ang kanilang pag-usbong at pagbagsak, ay nagbigay ng mahahalagang aral tungkol sa kalikasan ng sibilisasyon, ang mga siklo ng pag-unlad, at ang mga puwersang humuhubog dito. Mula sa mga palasyo ng Crete, hanggang sa mga kuta ng mainland Greece, nasaksihan natin ang kanilang kahusayan sa sining, arkitektura, at organisasyon. Napagtibay din natin, na ang mga heograpiya ay may malaking papel sa pag-unlad. Ang lokasyon ng Crete bilang isang isla, at ang mabundok na kalupaan ng mainland Greece, ay nagdikta ng kanilang mga oportunidad at hamon, na humubog sa kanilang pagiging mahusay na mandaragat, mangangalakal, at mandirigma. Ang kanilang kapaligiran ay nagbigay daan sa kanilang pagyabong. Higit sa lahat, napatunayan natin na ang kanilang mga ambag, ay may impluwensya pa rin sa kasalukuyan. Ang mga batayan ng kulturang Griego, ang mga epikong panitikan na nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon, ang mga sistema ng pagsulat, na nagtatala ng kasaysayan, at ang mga prinsipyo ng kalakalan at pamamahala, lahat ng ito ay nagmula o naimpluwensyahan ng mga sinaunang sibilisasyong ito. Ang kanilang pamana ay buhay pa rin sa ating wika, sining, filosofiya, at sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang pag-aaral sa Minoan at Mycenaean ay isang paalala, na ang bawat kabihasnan, gaano man ito katagal lumipas, ay may mahalagang kwento na maaaring magbigay liwanag sa ating sariling paglalakbay, tungo sa pag-unawa at pag-unlad. Ang dagat Mediteraneo, ay hindi lamang isang anyong tubig, kundi isang duyan ng mga kabihasnang humubog sa pundasyon, ng ating modernong mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.